Hello mga bay! Ito nga at bumili kami ng sports cam. Ito ay ang SJ4000 dual screen. Ayan. Check the link below. At yan buksan natin. Ang laman ng box ay yung mismong camera na nakalagay sa waterproof housing. Ito yung camera and front screen. Sa side naman ay yung mode button and switch button. Ito yung sa main screen. Dito naman yung micro USB port. So, ang pagbukas niyan ay yung sa taas na arrow, hihilahin nyo lang, punta sa right, tapos iaangat nyo sa banda unahan nung yung lock. Yan, magbubukas na. Yan. Okay. Ngayon naman ay susubukan natin kung gumagana itong SJ Cam na amin nabili. Ilong press lang natin yung OK na button hanggang sa magbukas yung screen. Ayan. Ito yung video mode niya. Tapos ito naman yung sa picture mode niya. Press pa ng up button is dito yung mga na video nyo, captured videos and pictures. Ito naman, settings naman yung sunod na mode. Ito naman yung Wi-Fi mode. Dito makukuha nyo na agad yung picture sa video nyo kapag kinonect nyo sa phone nyo. Long press the button down para mag-switch shield display sa harapan. Kung mag-video kayo, makita nyo yung sarili nyo. Tapos long press lang natin yung sa button down. Babalik ulit yun sa original screen niya. Ayan. Sunod naman nating tingnan yung laman ng box. Ang laman ng box ay yung charger niya, micro USB, na cord. Next ay yung frame case. Kapag tinanggal nyo yung waterproof housing, pwedeng ilagay, i-mount dun. Next naman is yung helmet case or helmet mount. At ito na may sticker kung gusto nyo idikit halimbawa yung shot gusto nyo manggaling sa gilid ng sakyan or motor or bike. Next naman is yung manual natin. Ayan. At yung sunod ay yung sticker na may tatak na SJ Cam. Lastly ay yung swiping cloth para kapag nabasa or nag-moist yung camera, yung waterproof case pala nito ay kaya niya hanggang 30 meters sa ilalim ng dagat. Ito yung sample naman ng outdoor shot pero nasa loob siya ng waterproof housing. Ayan. Ayan din yung audio niya. Nandito kami sa laot niyan. Dito naman ay nag-dive sa ilalim ng dagat yung aming kasama para kumuha ng lato. Ayan. Unti na siyang pagda-dive papunta sa pagkuha ng lato. Ayan yung video quality niya kapag dinive niya siya sa tubig. Ayan, yun ang sample. Ayan kinuha ng aming kasama na lato. Ayan. Yan yung video quality sa ilalim ng dagat. Ito pa yung isang video na kung saan kinuha na namin yung isda na nasa ilalim ng dagat. Itong sunod na video naman ay outdoor video to, pero nasa loob pa rin siya ng waterproof casing. Padalas namin tong nilalagay sa waterproof casing para safe sa tubig at kung malagdag man ay hindi magkakaroon ng scratch or hindi masisira ang camera. Ito naman, underwater ulit na shot. Nakahuli kami ng malaking tuna niyan. Ayan. Inaalam ko pa kung saan niya yan. Mas kita siya dito o mas balinaw. Maya-maya meron pang mas malapit na kuha niyan eh. Ayan. Kaya tingnan nyo kung gaano kalaki yung tuna. Ito na siya. Ayan, napakalaking tuna. Salamat sa panonood mga bay!